niya. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. May iba pa naman akong pwedeng pakiusapan. Pero hindi ka na pwedeng magstay dito. Ani Clyde na nooy tumayo na. Nakatalikod siya na mapatayo sa upuan si Grace. Sige, payag ako. Ano bang kailangan kong gawin? Lihim na napangiti si Clyde bago to humarap sa dalaga. Anytime soon, babalik ka ng Pilipinas ang mommy ni Miguel. Sigurado maghahabulin sa custody ng bata. Masyado akong abala sa work kaya kailangan ko ng mag-asawang aasikasa sa anak ko. Sa ganong paraan lang ako magkakaroon ng laban sa korte. Pero hindi ba mas delikado yung gagawin mong yon? Paano kung malaman nilang di tayo totoong mag-asawa? Tanong ng dalaga. Pwede ka naman sabihin na nagli-live-in pa lang tayo at nagbabalak pa lang magpakasal. Ang importante ma-prove ko sa kanila na may mother figure ang bata sa poder ko at hindi siya napapabayaan. Bahagyang napatango ang dalaga nang maintindihan ang pinupunto niya. Ano, deal? Naniningkit ang mga matang tanong ni Clyde. Bawal abusado ha. Hindi natin gagawin ang ginagawa ng mag-asawa. Pagiging mommy lang ang gagawin ko. Ani Grace. Natawa si Clyde. Of course. Hindi mo naman kailangan alagaan ako pero syempre, may pagkakataon kailangan mo mag-act as my wife, lalo na kung may ibang tao. At ano mga pagkakataon naman yon? Basta, we'll cross the bridge when we get there. For now, kailangan niyo munang lumipat sa kwarto ko ni Miguel. Ani Clyde saka ito tumalikod. Napaawang ang labi ng dalaga. What? Do I really have to do that? Sigaw nito. Lihim na napangiti si Clyde habang naglalakad papalayo. It is my turn, Grace. Tingnan natin kung hindi mo kainin ang sinabi mo na hindi ka mapafall sa akin. Ano ba tong napasok mo, Grace? Sambit ng dalaga habang nakatanaw sa bintana. Alanganin to sa pinasok itong sitwasyon pero wala naman tong choice. Yun na kasi ang pinakaligtas sa lugar para sa dalaga sa ngayon. Lalo't wala pa tong lakas ng loob na magpakita sa kanila. Muling naupo sa silya si Grace. Tinungkod na magkabilang siko sa mesa tsaka ito nagtakip ng muka. Nakita ko na po si Grace. Nakangiting bungad ni Clyde kay Manang. Napatingin sa kanya ang matanda. Talaga? Saan? Dito sa bahay. Nakangiting sagot niya habang naglalakad papasok. Naupo siya sa gilid ng kama malapit kay Manang. Natawa si Manang. Naloloko ka na ba? Para naman mapupunta dito si Grace? Kusa po siyang dinala sa akin ng tadhana. Natatawang sabi niya. Kunot taong napangiti ang matanda. Si Rika po, si Grace. Dugtong niya. Napaawang ang labi ni Manang Beth, sabay napangiti. Talaga? Kaya naman pala magaan ang loob ko sa batang yun eh. Hindi niya rin ako namukhaan ano. Paano naman po kasi? Sobrang inilapan ninyo ngayon, Manang. Sexy pa po kayo noon eh. Natatawang sabi niya. Nako, nagsalita ang may laman. Eh parehas lang naman tayong payatot noon. Natatawang sabi nito. Alam na ba niya? Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Gusto ko po kasi munang kunin ang loob niya. Nasabi mo na ba sa pamilya niya? Bukas po bibisita ka sa kanila. Anong plano mo? Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Clyde habang nakatitig kay Manang pero hindi siya sumagot. Grace, narinig niyang tawag ni Clyde. Napatanaw siya sa bintana kung saan nakadungaw ang binata. O bakit ka narito? Nagising si Miguel. Anito? Walang kabuhay-buhay na tumayo si Grace. Dumiretso sa silid ng bata pero wala na ito sa silid ng datnan niya. Napabuga muna siya ng hangin bago naglakad papunta sa silid ni Clyde. Malayo pa lang dinignan niya ang pagpalaho ng bata kaya't napatakbo na siya. Inaalo-alo na ni Clyde ang bata nang madatnan niya pero hindi pa rin to tumitigil sa pag-iyak. Baka nagugutom. Aniya nang bumungad siya sa pinto. Agad naman lumapit sa kanya si Clyde saka nito'y pinasa sa kanya ang bata. Ako na lang magtitimpla ng gatas. Anito at saka ito lumabas. Ipinaghera ni Grace ang bata hanggang sa unti-unti na itong tumigil sa pag-iyak. Pipikit-pikit na to sa antok habang marahan niya itong niyugyug hanggang sa unti-unti na itong nakatulog. Tulog na ang bata na makabalik si Clyde. Nakahiga na to sa kama habang tinatapik-tapik ni Grace. Mukhang di ka naman mahirapang maging mommy sa kanya. Ani Clyde habang iniaabot ang gatas ng bata sa kanya. Sinunyapan niya lang ito pero hindi na siya kumibo. You can sleep with Miguel. Dito na lang ako sa couch. Ani Clyde na nooy nilatag na ang katawan sa sofa. Labag man sa loob niya, napilitan siyang sundin ang rules ni Clyde para hindi siya paalisin. Palabas na ng bahay ang tita ni Grace nang dumating si Clyde sa mansyon. Namilog ang mata nito at napatakip sa bibig nang mamukaan siya. Hey! Hindi ba't ikaw yung boss ni Grace? What are you doing here? Namimilog ang mga matang tanong nito.
Sasagot sana siya na may biglang magsalita mula sa likuran niya. Clyde, apo, what a pleasant surprise. Mabutit na dalaw ka. Kapwa sila napalingon sa matanda. Napakunot ang noo ng tita ni Grace habang si Clyde naman ay agad na lumapit sa matanda at nagbano. How are you, Lolo? Lolo? Magkakilala kayo ni Papa? Nanlaki ang matang tanong ng tita ni Grace. Natawa ang matanda. Belle naman, hindi mo ba natatandaan si Kiefer? Kiefer? Ikaw si Kiefer? Di makapaniwalang tanong nito. Ngumiti si Clyde. Naglakad pa palapit sa babae at saka siya nagbano. Sorry po, tita. Hindi ko po na-introduce na maayos ang sarili ko kanina. Wow! Of all people, sa'yo pa talaga napatakbo si Grace. Nangingiting sabi nito. Napakunot ang noo ng matanda. What do you mean? Nangingiting bumaling ang tita ni Grace sa matanda. Papa, siya po ang boss ni Grace na kinukwento ko sa inyo. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ng matanda. Talaga? Nasa'yo si Grace? Napayo ko ang binata. Pasensya na po kayo, Lo. Hindi ko po agad nasabi sa inyo. Gumamit po kasi na ibang pangalan si Grace kaya hindi ko po siya agad nakilala. Nabuking ko lang po siya na makita siya ni tita sa restaurant kahapon. Tinakot ko nga lang po siya kaya ako napaamin. Nangingiting sabi niya. Eh kung gano'n naman pala, ituloy na natin ang kasal. Excited na sabi ng matanda. Alanganing napangiti si Clyde. Iyon po sana ipapakiusap ko sa inyo, Lo. Bakit? Ano ba yon, apo? Baka po pwedeng bigyan niyo muna kami ng time na kilalanin ng isa't isa. Gusto ko po sanang kunin muna ang loob ng apo ninyo bago kami magpakasal. Napatango ang tita ni Grace. Agree ako dyan, pa. Mas okay yung kilalanin muna nilang isa't isa bago sila magpakasal. Napatango-tango ang matanda. Kung ganun pag-usapan natin yan sa loob kasama ng mama ni Grace. Kiefer? Ikaw na ba talaga yan? Hindi makapaniwalang tanong ng mama ni Grace na makita si Clyde. Nangingilid ang luhang din naman ito ang pisngi niya. Ang laki ng pinagbago mo. Ang gwapo-gwapo na. Natawa ang matanda. Bakit? Gwapo rin naman si Kiefer noon. Payatot nga lang. Biro nito. Bigla silang nagtawanan. Sigurado magugulat si Grace kapag nalaman niyang ikaw yan. Sabi ng mama ni Grace. Agad siya nitong hinila pa upo sa sofa at doon nila pinag-usapan ng tungkol kay Grace. Hindi naman naging mahirap para sa kanyang mapaoo ang mga ito sa mga binabalak niyang gawin dahil malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya. Good morning, Ma'am Grace. Nakaready na po ang almusal ninyo ni Miguel. Bungad ni Mary nang pagbuksan niya ng pinto. Napakunot ang noo ni Grace. Ma'am? Ngumiti si Melly. Alam na po namin ang totoo, ma'am. Umamin na po si Sir Clyde sa amin kanina. Alanganing napangiti ang dalaga. Umaming ano? Na kayo po ang fiancé niya. Ha? Tanging nasambit niya. Natawa si Melly. Okay lang po yun, ma'am. Huwag na po kayo mahiya sa amin. Hindi alam ni Grace kung kukontrahin niya o aayunan ang sinabi ni Melly, pero mas pinili niyang manahimik na lamang. Ibinili ni Clyde kay Dado na ihatid kayo sa office niya pagkatapos ninyong kumain. Ani manang habang dinudulutan siya ng pagkain. Ramdam niya noon ang special treatment na binibigay ng mga to sa kanya, kaya medyo naaasiwa siya. Ako na po dyan, manang. Anya na makitang maglalagay ng tubig sa baso niya si Manang. Ngumiti lang to sa kanya at nagpatuloy sa ginagawa. Huwag mo kaming alalahanin. Parte ng trabaho namin to. Wala nagawa si Grace kundi sa kanya na lamang ang mga tao doon at ang nais mangyari ni Clyde. Komportable na siya sa lugar na iyon. Ganon din sa mga tao roon kaya wala na siyang balak na lumipat pa ng ibang lugar para lang magtago. Pagpasok pa lang ng gate, sinalubong na siya ng magilaw na pagbati ng mga gwardya. Kasunod niya noon si Dadon nooy bitbit ang mga gamit ng bata habang naglalakad sila papunta sa opisina ni Clyde. Hi babe! Silubong ni Clyde sa kanya. Nagulat pa siya nung isaklit nito ang kamay sa bewang niya, tsaka siya nito dinampian ng halik sa labi. Nasa likod niya noon si Dado kaya hindi siya agad nakapag-react. Sir, saan ko po ilalagay ito? Talong ni Mang Dado habang hawak ang bag. Nakangiting inabot yun ni Clyde saka nito sinakbit sa balikat. Para saan yun? Kurot ang noong bulong niya na makaalis si Mang Dado. Nangingiting sinaklit ni Clyde ang mga kamay sa bewang niya at saka siya nito niyakap. Naipit sa gitna na noon ang bata. Anong ginagawa mo? Mariing tanong niya. Look at your back. Bulong nito bago ito bumitiw sa kanya. Kinuha nitong bata at saka itong umuso sa likuran. Pasimpleng lumingon ang dalaga at doon niya nalang napansin ang mga empleyado nakatanaw sa kanila mula labas. Hindi mo ba ibababa ang blinds? Pilit ang iting tanong niya. Sanay ang mga tao ko na nakataas yan.
Kapag binaba ko yan, iisipin nila na may gagawin tayong kakaiba. Nangingiting sabi ni Clyde. Pati ba rito, kailangan kong umarte na fiancé mo? Tumango si Clyde. Baka mag-imbestigang DSWD, kailangan natin maging handa. Parang di naman yata makatotohanan kung hindi magagawi sa opisina kong fiancé ko, hindi ba? Hindi na kumibo si Grace na nooy naupo na lamang sa mahabang sofa. Nangingiting naupo si Clyde sa bilog na upuan, tsaka nito inusog pawalapit sa dalaga. Tinuntong nito ang bata sa mga tuhod nito at saka nito inirap. Wala ka pa nga palang mga damit. Anito na mapansin ang suot niya. Inabot ni Grace ang kamay ni Miguel at saka niya ito nilaro. Pahiram lang ako ng t-shirt ni Manang. Aniya. Bagay naman pala sa'yo yung t-shirt ko. Namula ang pisngi ng dalaga. Sa'yo to? Namimilog ang mga matang tanong niya. Pigil ang iting tumango-tango si Clyde. Napatakip sa mukha si Grace. Grabe nakakahiya. How does it feel? Nasuot-suot mong damit ko. Nakangising tanong ni Clyde. Mas lalo pang namula ang pisngi niya sa panunoksong ginagawa nito kaya sinipa niyang pa nito at muling nagtakip ng mukha. Kinalong ni Clyde ang bata at natatawang binaklas sa pagkakatakip ang kamay niya. It's okay, babe. You'll get used to it. Nito. Napakunot ang noo ni Grace. What do you mean? Why should I get used to it? Sa halip na sumagot, nangingiting inabot sa kanya ni Clyde ang bata. Tatapusin ko lang ginagawa ko, tapos lalabas tayo para mapamili kita ng mga gamit mo. O wag na, ayos lang ako. Behave, kung ayaw mo ibalik kita sa inyo. Nakangiting sabi nito. Mula sa gilid ng mata natanaw niya ang mga taong nagkukumpulan at nakatanaw sa kanila kaya hindi na siya nag-react sa ginawa nito. Batid niyang wala kang kay Clyde ang mga bagay na yon, pero boss siya nababagabag sa mga kinikilos ito. Unti-unti nang umiepekto kasi sa kanya ang ginagawa nito. Larawan sila ng isang masayang pamilya habang namamasyal sila sa mall. Bet-bet ni Clyde ang mga pinimili habang karga-karga niya naman ang bata. Babe, saan mo gustong kumain? Tanong ni Clyde. Napakunot ang noo niya. Babe, bakit ayaw mo? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Natawa si Grace. Grabe yung mga pasabog mo ha. Ang lawak pala ng cover ng mga condition mo. May endearment pa talaga. Baka naman mahulog ako sa'yo niyan. Yun nga ang gusto ko eh. Mahinang sagot ni Clyde. Ano? Wala. Malinaw sa pandinig niya ang sinagot ni Clyde kahit hindi nito kinumpirma. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang may madaanan silang bench. Tumigil si Clyde sa kanito binaba ang bitbit na shopping bag. Pagod ka na? Anitong bumaling sa kanila ni Miguel. Hindi pa siya nakakasagot, kinuha na nito sa kanya ang bata. Pagod at nananakit na ang mga paa niya noon sa pag-ikot sa mall, kaya't napaupo na lang siya sa bench. Naiwang nakatayo sa harapan niya mag-ama. Babe, anong gusto mong kainin? Ani Clyde na nooy naayos pang nakaangat niyang buhok. Umakyat ang kilabot sa pisngi niya sa ginawa ni Clyde at di niya nakikita ang sarili. Ramdam niya ang pamumula ng mga pisngi niya noon. Umayos ka nga? Ano bang pinagagagawa mo? Nakasimangot na sabi niya. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Nangingiting tanong ni Clyde. Kitang-kita kasi nito ang pamumula ng mukha niya. Alam ko yung ginagawa mo. Nagpapa-fall ka eh. Diretsa ang sabi niya. Natawa naman ito. Nagpapa-fall. Nafa-fall ka na, ganon? Grabe, ang rupok mo naman pala. Matalim ang tinging pinukol niya sa binata. Napipikon na ako sa'yo ha. Kapag di ako nakapagpigil, iiwanan ko na kayo rito. Hindi ngumingiting sabi niya. Nakangiting na upo si Clyde sa tabi niya. Hinawakan itong isang kamay ni Miguel at saka nito pinangkalabit sa kanya. Sorry po. Parang batang naglalambing na sabi nito. Napangiti ng dalaga. Baliw. Mahinang sabi niya habang kinukuha ang bata. Napabuga naman ng hangin si Clyde. Sabit ang first attempt niyang kunin ang loob ng dalaga. Mukhang kailangan niya magpalit ng strategy bago pa ma-turn off sa kanya. Nasa sala noon si Grace habang nakikipaglaro sa bata nang tumunog ang doorbell. Tatayo sana siya para buksan ang pinto pero natanaw na niyang nagmamadali pababa ng hagdan si Clyde. Ako na, baka si Trisha na yan. Anito at saka ito dumiretso sa pinto. Sinong Trisha? Bulong ni Grace na nooy nakasili pa sa bintana. Kitang-kita niya nang salubungin ng halik sa pisngi ni Clyde ang babae. Bumabakat ang hugis ng katawan nito sa suot nitong hapit na pantalon na tinernohan na maikling blouse. Tanaw na tanaw niya ang pusod nito kahit sa malayo. Matangkad ang babae, morena at may balingkinit ang pangangatawan kaya na sa mga nakikita niyang modelo sa mga magazines. Nakaponytail ang tuwid at mahaba nitong buhok na lalo nagpaangat sa ganda nito. Hello Miguel, I miss you. Anang babae habang naglalakad papalapit sa kanila.
Parang wala itong nakita na agad dumiretso sa bata. Grabe, ang laki-laki mo na. Anito habang kinukuha ang bata na nooy nakaupo sa sahig na nasasapinan ng carpet. Hindi umimek si Grace na nooy nakatingin lang sa kanila. Medyo nabastos ang dalaga sa ginawang yun ng bisita dahil hindi man lang ito nagpasintabi sa kanya at basta na lang nitong kinuha ang bata na para bang hindi siya nito nakikita. Naisip niya noon baka ito ng mama ni Miguel kaya't nagsawalang kibo na lamang siya. Hinintay niyang ipakilala siya ni Clyde bilang fiancé para naman medyo makabawi siya sa babae. Pero hindi yun nangyari. Hindi siya nito pinakilala kahit bilang yaya, making her feel that she's a nobody. Umakyat ang dalawa sa itaas dala ang bata na para bang hindi siya nakita ng mga ito kaya mas lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Halos maluha siya sa sama ng loob noon pero pilit niyang kinakalmang sarili. Wala naman kasi siyang karapatang magalit. Kasalukuyan niyang niligpit ang mga laruan ni Miguel nang biglang sumulpot si Joy. Ma'am, merienda na raw po kayo, sabi ni Manang. Anito nang lumapit sa kanya. Stop calling me Ma'am, Joy. Hindi naman ako talagang amo niyo rito. Tsaka baka hindi naman ako yung ma'am na inaalok ng merienda ni Manang. Baka yung babae sa itaas. Blankong mukhang sabi niya. Napangiti naman si Joy. Hindi ko po kilala yung babae sa itaas. Ngayon ko lamang po yung nakita. Bago lang si Joy kaya malamang sa hindi nga nito kilala ang babae. Saka Grace pong binanggit na pangalan ni Manang. Wala pong ibang Grace dito, hindi ba? Nangingiting sabi pa nito. Napabugan ng hangin si Grace. Pakisabi kay Manang salamat. Busog pa ako kamo. Aniya at saka siya tumayaw bitbit ang box ng mga laruan. Napakamot na lamang sa ulo si Joy. Bakit na si Grace? Nang masalubong niya si Clyde kaya bigla siyang napahinto. Grace, pakigawan naman ng kape ang bisita ko. Anito, blanco ang mukha na tiningnan niya si Clyde at saka siya bahagyang tumango. Hahakbang na sana siya pasulong nang muli itong magsalita. Pakitimpla rin ng gatas si Miguel. Tumango lang siya at saka siya nagpatuloy sa pag-akyat. Matamlay at walang kabuhay-buhay. Nanilampasan niya si Clyde, kaya lihim itong napapangiti nang lumingon sa kanya.